Hello mga bata! Ngayon, may hinanda akong kwento para sa inyo. Gusto nyo bang marinig? Mabuti kung ganon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay silang Gam at si Tipaklong, na kung saan susubukin ng panahon ang kanilang pagiging magkaibigan. Handa na ba kayong makinig? At atin nang simulan! Silang Gam at si Tipaklong na isinulat ni Andrea Morman at iginuhit ni June Batoy. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa mga damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang isang butil ng pagkain. Kaibigan Langgam, bakit naman puro ka na lang trabaho at pag-iimpok ng mga pagkain? Tingnan mo ako, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya ni Tipaklong sa kaibigang silang Gam. Salamat mahal kong kaibigan, ngunit marami pa akong hahakuting pagkain. Kailangan ko tong gawin upang may sapat akong pagkain pagdating ng buwan. Nang sa gayon, hindi ako gugutumin. Matagal pa yun. Tignan mo at napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw. Halika na! Pamimilit ni Tipaklong. Yun na nga, maganda ang sikat ng araw, kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Hindi nagtagal, dumating na ang tag-ulan. Hirap na hirap si Tipaklong sa ulan dahil wala siyang matulugan at wala rin siyang makain. Naisip niya ang kaibigang langgam. Marami itong tinipon na pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam na marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa. Kahit konting pagkain ako'y iyong bigyan. Ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan at pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkain na naitabi ni Langgam. Salamat kaibigan. Ngayon, alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon, dapat mag-imbak ng maraming pagkain. Hindi tulad ko na walang ginawa kundi maglaro sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang malungkot at mag-alala. Marami akong pagkain. Ito, kumain ka pa. Ang mahalaga ay natuto ka sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong at masaya naman si Langgam sa nakikita niya ang pagbabago ng kaibigan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nawa ay may natutunan kayo. Basta lagi lang natin tatandaan na maging mapagbigay, mapagmahal at mapagkumbaba sa ating kapwa. Dahil balang araw, kung tayo naman ang nangangailangan, sila naman ang tutulong sa atin. Hanggang sa muli!